Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay ika-19 ng Nobyembre, taong 2025. At tayo po ay nagpapaabot sa inyo ng isang mapayapa at mapagpalayang araw sa lahat ng Pilipino dito man po sa Pilipinas o sa ibang lugar sa mundo. Nagpapaabot po ako ng pakikiisa at pagbati. Inyo pong nabalitaan siyempre sa media na nagkaroon po ng malaking rally. Ano po ang kahalagahan nito? Anong ibig sabihin nito? Anong kahulugan nito? Ang kahulugan po nito ay pagpapakita di umano ng muscle o kayanan na ambaan ang Malacanang takutin si Ferdinand Marcos Jr. At tayo po naman, bagamat tayo po naglilibot ngayon sa buong Luzon para ipakalat po natin ang kawalan ng demokrasya upang sa ganun maparamdam sa China na merong guerrilla group, mga media group na handang lumaban para po sa bansang Pilipinas laban sa mga inchik dito sa lupa. Kung kanila na po ngayon pinag-aarian ang ating karagatan dahil po sa kanilang malalaki mga barko, mga malalakas na kanyon ng tubig at ang kanilang mga laser-equipped na mga sasakyan pandagat. Dito po parang sa panahon ng Kastila, panahon ni Andres Bonifacio, ay mapapasubo po sila sapagkat meron po tayong tinatatag na bagong katipunan at ang tawag po dyan ay Kawal ng Demokrasya Foundation. Pinapakalat po natin ngayon ito sa buong Luzon. Katunayan, nandun kami sa Batangas kahapon at noong isang araw at kahapon nandun naman po kami sa Pampanga at Bulacan. Ngayon mga kaibigan, pansamantala, pinutol po namin ang aming pong pag-iikot. Meron po kami dalawang kotse ng caravan na nakikipag-ugnayan sa mga tumatawag po sa atin, nagsusubscribe sa atin at nagre-request ng personal meeting sa Kawalan ng Demokrasya sa inyo pong apaglingkod. At tayo po ay pansamantala huminto, nagpahinga diyan po sa gawain na yan at sumaglit po tayo sa Maynila upang maramdaman natin, makita natin ang daluyong ng mga kababayan po natin na gagalit, nasasaktan at nais na pong magpahayag ng saloobin. Natutuwa po tayo bilang isa pong naging professor dyan sa Polytechnic University of the Philippines na napatanyag po yan sa kanilang pagkakaroon ng mga aktivistang estudyante. Abay, narinig ko sa aking sariling mga tenga na pagmasdan ko sa aking sariling mga mata ang mga kabataan na nangangalit may mga magnanakaw, ipakulong na yan. At ang aming pong mungkahi sapagkat kaibigan ko naman ito pong bagong ombudsman si Secretary Boying Remulla. Ang mungkahi ko po sa kanya, tinetext ko po yan. Ang sabi ko, dapat iparamdam natin, huwag na tayo magsasalita. Yung ating sinasabi sa press con, mas mapapakalat yan sa aksyon. Ano yung aksyon? Abay, magpakulong na po tayo. Ipakulong na po natin yung Escudero, ipakulong na natin yung Villanueva at yung Jingo Estrada, maging si Bong Revilla. Konbiktado na yan. Inakwit dahil po sa pera. Opo, pera lamang po halaga yan. Sapagkat yung pagkaka-akwit sa kanya, pagpapawalang sala ng sandigang bayan. Abay, may kaakibat na order na hindi po sinusunod ni Bong Revilla. Ikaw ang pinapawalang sala namin sa sala ng pagnanakaw, pero isoli mo ang iyong nanakaw na 124 million pesos. Hindi po sinusuli yan. Tama naman si Bong Revilla, sabi niya. Eh bakit kayo susuli?
sinabi ninyo wala akong kasalanan. Ibig sabihin, wala akong kinuhang pera. Yan po ay, bagamat siya ay wala ng sala, ito ay pang-insulto at paglalarawan sa anong klaseng katarungan o hudikatura meron ang bansa. Ngayon, pag hindi ito babaguhin ni Bong Revilla, ni Ombudsman Remulla, mga kaibigan, magpapatuloy po itong ganitong klaseng kamalian, anomalya sa hudikatura na sa kawalan ng katarungan pantao, kaya po nagkakaroon ng New People's Army. Kaya nga po, ilang beses meron po tumatawag sa akin, uy, baka kamarentag, baka sabi nila NPA sympathizer ka. Ang sabi ko, on the air, opo, NPA sympathizer ako. Wala po nakalagay sa batas na bawal yan. Opo, pagka ako ay nirerentag, wala pong epekto sa akin yan sila Badoy, yung mga fake na bayarang ahente ng gobyerno ng pangalan ay Celis. Hindi po totoong NPA yan. Baka hindi nga totoong Pilipino yan. Yan ay traidor, yan ay makapili. Lahat ng lumalaban sa mga makabayang mga Pilipino, yan po ay makapili ng panahon ng hapon. Ang ibig sabihin ng makapili ay kumakampi sa mga hapon laban sa mga gerilyang Pilipino. Ako po hindi na kinakailangan ninyong kampihan. Hindi po ako nagtatago. Ito po ang aking mukha. Ito po ang aking pangalan. Pag ako ay binabansagan na abay, baka kamarentag, baka sabi nila NPA ka. Yung pagiging NPA na rentag ay akin pang ipagmamalaki. Tuturing kong karangalan na ako'y matawag na makabayang Pilipino. Sapagkat ang NPA hindi bayaran, hindi yan hudlom, hindi yan mamamatay tao, hindi yan kidnap or ransom, at lalo tigit, hindi yan involved sa droga. Kaya halos lahat ng may pagkakataon na makabahagi sa biyaya ng droga, lahat ng mga uniformado nating mga kapulisan o kasundaluhan ay gumagawa po ng mga paraan upang magpakalat ng droga, kapagkat yang droga, pagpapakalat po niyan, yan ang instrumento ng China para po sirain ang mga Pilipino sa kalupaan. Yan po lalabanan po natin, lalabanan natin ang fake news, lalabanan po natin ang pagpapakalat ng droga para tayo ay magapi ng China. At ang nakakatawa po dito, ang nagtatanggol sa China ay mga Pilipino rin. Ang dumudulog sa kapwa Pilipino, Pilipino rin. Itong iglesia ni Marcoleta ay ng China, INC. Iglesia ng China, iglesia ni Marcoleta. Mga kaibigan, kami nag-rally, nakita ko mga t-shirt nila, napakarami. 1,000 yata yung kanilang t-shirt na pinamimigay. At ang mga nagpipinance po yan ay mga inchik, sapagkat napakarami pong t-shirt, mga sombrero nakalagay, accountability, transparency for a better Philippines. Kailan pa kayo naging makabayan na Iglesia ni Cristo? Kailan pa nanloloko na naman kayo? Transparency? Kailan pa kayo kumampi sa katotohanan? Kailan kayo kumampi sa kabutihan? Kinakampihan ninyo Jingo Estrada, Juan Ponce Enrile, yung mga kandidatong hudlong, mga Duterte. Abay, ultimong nung EDSA Revolution, kahuli-huli ang grupo na nagtatanggol sa Malacanang ay mga Iglesia ni Cristo. Ano po ibig sabihin yan? Nilalabanan ng Iglesia ni Cristo ang people power ng Pilipino. Ano po muli ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin, wala silang pakialam sa transparency, walang pakialam ang Iglesia ni Cristo sa accountability. Sapagkat kung totoong kasama sa layunin ng Iglesia ni Cristo ang ikabubuti ng bansa, dapat nilabanan nila si Duterte, lahat na nanindigan
para pagpatuloy ni Duterte ang kabuktutan. Lahat po yan ay anti-Pilipino at nagiging instrumento ng kasakiman ng China at ng mga tiwaling opisyal. Ngayon, maglalali ang INC. Para saan? Transparency. Mga ugok. Upo. Paano magkakaroon kayo ng paninindigan para sa pananagutan ng opisyal? Samantalang ang Iglesia ni Cristo mismo ay sentro ng graft and corruption. Opo, yan po yung ating pinaninindigan. Sinusuportan po natin yung si Monturco sa kanyang pagbubunyag niyan. At hindi lang yan, pati sila Boy Mauricio, sila Minister Lowell Minorca, ka-eskwela ka po sa FEU yan at kilala ko mabuting tao yan kahit na naging Iglesia ni Cristo pa siya. Kaya nagkaroon pa rin pa siya ng prinsipyong labanan ang corruption sa loob ng Iglesia ni Cristo, lalo higit nang ipakulong mismo ni Minister Manalo ang kanyang sariling ina dahil lamang sa issue ng $87,000. Ipapakulong mo ang sarili mong ina, tinawalag pa sa Iglesia ni Cristo at hanggang ngayon balita ko nakakulong pa. At nung pumampi yung isa niyang kapatid, si Brother Angel Manalo. Pati yun, si Manalo, nakakulong hanggang ngayon. Ilang taon na po nakakulong yan. Mas matagal ang pagkakakulong kaysa yung pagkulong ni Duterte kay De Lima. Anong klaseng ministro ang magpapakulong ng kanyang sariling ina dahil lamang sa korupsyon sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ang sabi sa akin ni Boy Mauricio, na isang kapatid sa Iglesia ni Cristo, na sabi niya, yung mga asawa ng ministro, naka-Hermes bag, yung mga Hermes bag, pinakamababa niyan nasa 200,000 pesos. Lahat na halos ng asawa ng ministro, naka-Hermes bag. At pag naglilibot sila sa ibang bansa upang bumisita sa mga kapilya ng Iglesia ni Cristo, nag-uwi sila ng pan-shopping, mga kaibigan. Yan po ay korupsyon sa loob ng simbahan. Tapos ngayon, magpapakita Iglesia ni Cristo na sila ay nagtitipon-tipon sa luneta para paglaban ang kanilang paniniwalang dapat magkaroon ng accountability o pananagutan o transparency, yung pagbubukas ng mga record, pagpapayag ng katotohanan. Abay, wala pong maniniwala dyan. Kahit na imbitahin pa ninyo si Amy Marcos para magsalita dyan sa inyong rally. Abay, lalo lamang naging kahiya-hiya. Kaya nga po yung planong 3 araw na rally noon Siyami, naging 2 araw na lamang. At yung mga bus na inupahan kay Chavit Singson, walang laman, hindi ko nakarating na Maynila. At yung 3 barko, 1 barko na lamang ang nakarating po dito. At ang naging sponsor po niyan ay si Chavit Singson, na isa rin kilalang kurap na politiko, nagpayaman dahil po sa korupsyon. Ngayon, ano po ang dahilan kung bakit po nagkakaganyan ang bansa natin at nagkakaganyan ang pamilyang Marcos? Totoo nakakapagpahina ng rehimeng Marcos ang paninira ni Amy Marcos. Naintindihan po natin, ngunit wala po tayong matibay na ebidensya sa ating pong pag-analisa. Liliwanagin ko, ito po yung pag-analisa lamang bakit sinisiraan ni Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Ferdinand Marcos Jr. Unang dahilan, politika sa pamilya Marcos, lalo tigit doon po sa Marcos Kingdom na kung tawagin po ay Solid North. Hindi po lingid sa lahat na naglalaban-laban dyan ay mga Marcos Dynasty. Yung pong si TJ Manotoc na anak ng golfer na si Tommy Manotoc ay governor ng Ilocos Sur, Ilocos Norte. At ang congressman ng Ilocos Norte, si Sandro Marcos,
first cousin di umano ni PJ Manutok. At si Michael Kiyon, yung pong tiyuhin nila na anak ni Elizabeth Marcos Kiyon, na kapatid ni Ferdinand Marcos Sr. na kaibigan. Pamangkin niya yan si Michael Kiyon. Sila itong mga bagong henerasyon ng mga Marcoses na naglalaban-laban sa supremacy kung sinong pamilya ang mangingibabaw dyan sa Ilocos Norte. Wala pong iniwan niya sa pamilya Binay na pinapirasong nila ang Makati na para pong pinapirasong karne na sila lamang dapat ang sumapsab. Ganyan po nangyayari po dyan sa Ilocos. Ngayon, yan ang unang dahilan kung bakit nagkakaganyan si Amy Marcos. Ang pangalawang dahilan, mga kaibigan, ay yung masyado pong lumalaganap na chismis niya po sa Davao. Muli, ito po ay natatanggap lamang natin sapagkat ako po ay na-assign ng araw dyan. Nung ako po ay reporter pa lamang ng Manila Times, naging reporter po ko dyan sa Davao, naging announcer po ko dyan sa DXUM, University of Mindanao, at alam ko po ang mga nangyayari dyan. At napapabalita masyado sa mga kapani-paniwalang kapwa ko Midyaman dyan po sa Mindanao ang open relationship ni Digong Duterte, isa pong manyakis na mayor dyan po sa Davao, kay Amy Marcos. Si Amy Marcos, hindi po nahiya yan, umaangkas, nakaakap kay Duterte sa blue Harley Davidson bike. Yung po bang motorsiklo natin, 1.2 million pesos ang halaga. Umaangkas po yan si Amy Marcos. Marcos nakaangkas at nakaakap kay Mayor Rodrigo Mabantot Duterte. Abay, paikot-ikot sila sa downtown ng Davao. Hindi na iya, mga kaibigan. E siyempre, kilala mo ka ni Babalong. Excuse me. Babalina. Sorry. Amy Marcos. Bakit naman Babalina? Hindi po tayo naman yung personal dito. Hindi po natin pinipersonal kahit na mukhang sandok. Ito si Amy Marcos. Hindi po yan usapan dito. Ang usapan po dito ay kakapalan ng mukha na siya nakaakap. Kaya ang ingay-ingay po ng pinakamaingay sa buong mundo ng motorsiklo, ang Harley Davidson. Alam po ba ninyo na hindi pwedeng kayahin yung ingay na yan? Naka-trademark po yan. Binabayaran niya ng Harley Davidson sapagkat gusto nila manatili sila ang king of the road, Harley Davidson. At ang mayabang na gumagamit po niya sa Davao, walang iba kundi yung Mayor Rodrigo Duterte. At ang nakaangkas si Amy Marcos, wala na po tayong pakialam dyan. Ang pinagtataka lamang ng mga media man na tinatanong sa akin, anong ginagawa ni Rodrigo Duterte at ni Amy Marcos doon po sa farmhouse, ang beach house sa Turil, Davao City. Turil po yan, distrito po yan, bandaron pa ng Kalinan. Kung dadaan po kayo dyan sa May Matina Heights, alam po yung lugar na yan. At meron po dyan pribadong beach house na pag-aari, personal na pag-aari ni Bongo. At ang gumagamit po niyan ay si Mayor Rodrigo Duterte at Amy Marcos. Kaya wala po akong masasabi ko ano nilang ginagawa dyan sapagkat umaamin po ako na hindi po ako witness, wala po akong personal knowledge sa kanilang ginagawa dyan. Siguro, naghihingutuhan lamang sila ng 3 oras dyan po sa loob ng beach house na yan. Pagdating na alas 7, alas 8, abay, umuwi naman po kasi maraming po. Maraming po na nakulit ng dalawa. At hindi lamang po yan. Nakikita rin yung motorsiklo, nakaangkas si Amy Marcos papunta po doon sa
Laod Quarry, dyan po sa may Maa. Dyan din po yung papuntang lagpas ng Una Subdivision, patungo po ng Matina Heights. Sa gawing kanan, liliko po kayo. At nandyan yung Laod Quarry, na kung saan merong shooting range, kung saan nagpa-practice ng pagbaril. Itong si Rodrigo Roa Duterte. Kaya po katapang ang loob niyang amunin po tayo ng duelo kapagkat di umano, praktisado siya sa pagbabaril. Tayo po, sumasali rin sa competition, pero hindi po tayo naging champion. Pero hindi po tayo umatras kay Duterte, Mayor Duterte, ang tayo po ay dinamon. Sapagkat asintado pala yan sa pagtakas. Tumakas siya sa Davao, mga kaibigan. Matapos niya ideklara na ako'y persona non grata sa Davao. Hamunin mo ko ng barilan sa Davao, tapos bawal ako tumutong sa Davao. Doble mandaraya itong unggoy na ito. Mabuti nga ngayon, nakakulong ka dyan sa ICC. Napakaganda pa ng lugar yung kulungan niya, mga kaibigan. Pwede ito sa akin ni Senator San Trillanes. Okay, para ka pala nakabakasyon sa 3-star hotel. Kapagkat napakaganda ng landscaping, wala mga rehas, maraming arang guardiang nakalat at mga camera, marami, sensor. Ngunit, ang issue po dito ay yung kanyang crime against humanity. At kung yan ay kinakampihan ni Amy Marcos, yan ang isa sa mga dahilan ay ang una, mga kaibigan, politika sa Ilocos Norte. Pangalawa, yung pong kanilang paghihingutuhan ni Digongyo Duterte. At ang pangatlo, mga kaibigan, ay wala rin ako ebidensya rito sapagkat hindi raw tunay na Marcos ng si Amy. Yan daw po ay Lacson. Hindi po kaano-ano siguro ito ni Ping Lacson. Pagkat yung Lacson na sinasabi ay dating mayor ng Manila nang lumaban si Imelda Marcos bilang Miss Manila, mga kaibigan. At ang naging bunga ng paglaban niya dyan sa Miss Manila ay si Amy Babalina, mga kaibigan. Yung po ang mga dahilan kung bakit para pong hindi nahiya, wala na pong hiya-hiya. Parang walang hiya itong si Amy Marcos, hindi nahiya na sarili niyang kapatid, sarili presidente ng Republika ng Pilipinas, sinisiraan niya. At kaya nga po ito ay nagbigay ng mga masamang pandasa sa rally ng Iglesia ni Cristo nang siya po ay nag-volunteer, pumanik sa taas, nagbasa ng kanyang prepared speech. Siguro yung kanyang prepared speech parehong prepared speech ni Gutesa at ni Saldico. At ang author po ng kay Gutesa, walang iba kundi si Marco Lepa. Ngayon, hinihingi ng pagkakataon na tayo po manindigan sapagkat nalalapit naman ang November 30, muli na naman po tayong magkakakita-kita sa kalsada, babalik po ako dyan sa Manila, upang sa ganun, makisa sa panawagan na, hoy, Boying Rimulya, kinakailangan bago magpasko, makulong na ng ilang mandarambong na iyong pinangalanan. O hindi, ikaw ay isang bulaan, nagpapangalan ka ng hindi mo kayang panindigan, abay nakakahiya kang klaseng kabitenyo. Kabitenyo ka, Boying Rimulya, dapat matuto ka manindigan. Pareho ng paninindigan ni Ramon Revilla na naninindigan siyang hindi niya isusulit ang kanyang nakaw na yaman. Ngayon, manindigan ka bilang kabitenyo na lahat ng mga magnanakaw, ikulong na yan. Ako si Juan de Carbonell, nagsasabing, tungkulin mo yan, Rimulya, tungkulin natin taong bayang bantayan si Rimulya at sa kanyang pagiging ombudsman. Kami po yung magbabantay. Muli, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!